Ito ang reading mo, Pisces. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This sa general reading kayo nang bahalang magpalit-palit ang situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Five of Wands. I feel like yung nasisense ko na energy mo, nagkakaroon dito ng nararamdaman mong struggle dun sa passion, sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Sa, alam mong, nagkakaroon ng conflict dun sa situation na dumarating. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko na andun yung pagmamahal na gusto mong iparamdam dun sa taong mahal mo, sa mga taong nandyan para sa'yo. Some of you may tao na darating na mag-o-offer ng pagmamahal or ipapakita yung pagmamahal towards you. May mga gumugulo ngayon sa iyong isipan, sa iyong sarili. Andun yung tinatry mong ialis yung sarili mo dun sa isang sitwasyon na nasa trap ka. Iniisip mo kung ano yung pwede mong magawa para mapaunlad yung financial mo. And gagawin mo yung paraan para mag-grow yung iyong pera. Marami kang pagsubok na pinagdaanan at na-overcome mo lahat yun. Mas matatag ka na ngayon. Mas matapang ka na harapin yung mga pagsubok sa buhay mo na darating. May darating dito na bagong pag-ibig na paglalaanan mo. Some of you, pwedeng romance or babalik. May darating dito na kahilingan mo or gustong-gusto mo na ibibigay sa'yo. Gusto mong i-secure yung future mo, makapag-ipon. Some of you, hindi mo pa rin makalimutan yung mga nangyari sa nakaraan or tao. Mayroon ditong darating na bagong idea na makakatulong dun sa mga sitwasyon na dumarating sa iyo. Some of you, communication and clarity. Clarify natin ang Knight of Cups. Four of Swords and Seven of Cups. Itong tao na to, pinagdarasal niya palagi kung ano yung mga bagay na darating para sa kanya. Some of you, may mga gumugulo sa isipan mo. Hindi ka pa makapag-decide ngayon. Gusto mo muna mapag-isa. Clarify natin ang Queen of Pentacles. Five of Wands and the World. Manifest mo yung mga gusto mong mabago sa buhay mo. Lalo na doon sa mga nangyari sa nakaraan na gulo. Clarify natin ang Ace of Cups. The Moon and Death. Nakikita ko na at the back of your mind, meron kang iniisip na mga bagay na desisyon pagdating sa pag-ibig, sa pagmamahal sa sarili mo. Magkakaroon ng changes and transformation dito na hindi mo inaasahan. Clarify natin ang Four of Pentacles. The Hangman and King of Cups. Itong tao na to, gusto niyang umalis dun sa isang
stuck na situation. Tinatry niya. Pero, hindi niya magawa. Kasi, andun pa rin siya sa nakaraan. Hindi niya may alis yung sarili niya doon. Clarify natin ang Eight of Swords. Page of Pentacles and Knight of Cups. May mga plano kang gawin dito. Dahil alam mo yun yung way para makaalis dun sa mga isipin. Some of you, itong tao na to, pwedeng someone sa buhay mo sa nakaraan. Hindi kanya makalimutan. Iniisip niya kung ano yung pwede niyang magawa na paraan para makatulong dun sa sitwasyon. Kasi, mahal ka pa rin niya. Clarify natin straight. Ace of Swords and Eight of Cups. Gusto mo nang kalimutan yung mga nangyari na hindi maganda sa nakaraan at magpatuloy sa buhay. Kasi ngayon mo nare-realize na may mga bagay na nangyayari para maging matatag ka. Nagkakaroon na ngayon ng linaw lahat sa'yo. Clarify natin ang Nine of Cups. The Hierophant and the Sun. Alam mo kung ano yung makakabuti para sa'yo. Some of you, nakalaan na maibigay ko ano yung darating sa'yo. Andun yung magiging masaya ka. Also, healing. Clarify natin ang Ace of Swords. The Tower and Ace of Swords. Nagkaroon ng end dun sa situation na yun. Ngayon may darating na new beginning. May mga ideas na ibibigay sa'yo. Clarity. Also, communication. Magkakaroon na ngayon ng mga bagay na gusto mong alamin doon sa sitwasyon. May mga inaaral ka dito, inaalam, na pwedeng makatulong doon sa mga nangyari sa nakaraan na sitwasyon sa buhay mo. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong babae. Fresh air. Your body needs refreshment from oxygenated air generated by grass, trees, plants, and flowers. Spend time outside today as near to Mother Nature's rather as possible. Open your curtains and windows to refresh your home as well. Ang mensahe ng iyong gabay na malaki yung may tutulong ng simoy ng hangin ng nature sa health natin. Kung may garden sa labas ng bahay mo, buksan mo yung kurtina at bintana para pumasok yung sariwang hangin at makita mo yung ganda ng kalikasan. Malaki yung nagiging impact nun sa health mo, especially sa mental and emotional. Kapag nakita mo yung mga green and flowers, grass, yung mga trees, malaki yung nagiging tulong nun sa'yo. Kumbaga, dun mo marirealize na maganda palang mabuhay kahit na sabihin natin may mga pinagdadaanan ka sa buhay. Nahirap, na pagsubok. Pero, ganun talaga eh. Hindi naman natin makokontrol. Nabubuhay tayo dito sa mundo dahil may reason. Labanan mo lang, kapit lang. Kung ano yung mga dumarating sa'yo, kaya mo yan. Hindi naman ibibigay yan sa'yo ng walang dahilan. Gawin mo lang palagi yung makakaya mo dun sa mga
pinapasok at dumarating na pagsubok sa'yo. And manatili ka lang na matatag palagi. Magdasal lang palagi para matulungan ka ng Diyos Ama, ng gabay mo, ng universe sa mga pangarap mo at sa mga desisyon na kailangan mong kaharapin. Merong mga bagay kasi na akala natin hindi natin kayang lagpasan. Pero dun mo ma-realize na kaya mo pala once na malagpasan mo yun. Isipin mo lang palagi na maging positibo sa mga pananaw sa buhay para ma-attract mo yung magagandang bagay sa buhay mo na gusto mo. At itong yung reading Pisces, kung nakaresonate ka kayo, comment down below. Thank you for watching.